Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes, garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! Legal team ni dating Pangulong Duterte muling humirit sa interim release bago ang susunod na hearing sa Setyembre. Vice President Sara Duterte bumuelta sa banat ng palasyo na complete failure ang kanyang pag-upo bilang Department of Education Secretary. Babae sa Aklan nagtangkang magpakamatay dahil sa problema sa pamilya. Buto at bungo umano ng tao natagpuan naman sa bayan ng Iloilo. At Carlo Biado patuloy ang winning streak sa kabila ng lower back pain sa US Open 2025. Muling humirit ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantala siyang makalaya bago ang susunod na ICC hearing sa Setyembre. Nagbigay naman ng update ang kanyang bunsong anak sa kalagayan ng dating Pangulo sa ICC Detention Facility. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Gillian. Muling hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court na aksyonan ng kanilang petisyon para sa pansamantala niyang paglaya. Yan ang nakasaad sa bagong apelan ng legal team ng dating Pangulo na may petsang August 19, 2025, higit isang buwan bago ang nakatakdang pagdinig sa confirmation of charges laban kay Mr. Duterte. Hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman ang interim release dahil anya, bukas hanggang sa ngayon ang hindi pinangalan ng bansa na kupkupin si Mr. Duterte at makipagtulungan sa ICC habang patuloy ang paglilitis sa kaso. Dagdag pa ni Kaufman, maaari namang humarap sa susunod na pagdinig sa September 23 ang dating Pangulo via video conferencing. Sinisiguro rin ni Kaufman na susunod ng kanilang kampo sa mga naaayong kondisyon na itinakda ng ICC sakaling payagan na ang interim release. Higit 5 buwan nang nananatili sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands, si former President Duterte matapos siyang i-turn over roon ng Philippine authorities. Nahaharap sa kasong crimes against humanity ang dating Pangulo dahil sa drug war ng kanyang administrasyon. Samantala, muling nabisita si Mr. Duterte ng kanyang mga anak na sina Vice President Sara Duterte at bunso na si Veronica. Sa interview ng Alvin and Tourism Facebook page kay Veronica, ibinahagi nitong puno ng kwentuhan at tawanan ng kanilang pagbisita sa ama. So yun yung tawag niya sa amin ng sister ko, si VP Sara, little girls niya daw. So today medyo mahaba yung kwentuhan and he was, bumalik yung pagka-humorous niya nung kaming dalawa yung nandun and he was even, joking around. Bagamat malaki raw ang ipinayat ng kanyang ama, unti-unti namang bumabalik ang gana nito sa pagkain. Hiniling rin daw ni former President Duterte na sana ay lahat ng 4 niyang anak ang sabay-sabay na bumisita sa kanya. And kasi of course, he feels lonely talaga. But I think that my sister and I visiting him today really gave him the additional push and the grit that he needed to keep moving forward, to keep fighting, because if only at this point he's not fighting for himself anymore. He told us na I'm old and I believe that I've fulfilled my duty and I'm done. So the only reason I am here, the only purpose I have left is you, my children. Michelle Gillian para sa All TV News Channel 2. Pasabog ang mga binitawang pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos siyang sabihan ng Malacanang na isang failure ang pagkakaupo bilang DepEd Secretary. Ani ng bise, sinuyo-suyo pa siya ng Pangulo nang maghain ng resignation. Narito ang report. Bumuelta si Vice President Sara Duterte sa pahayag ng palasyo na ang kanyang panunungkulan noon bilang Secretary ng Department of Education ay isang failure.
Sa isang panayam sa The Netherlands, sinabi ni Duterte na ang kanyang pahayag na nananatili ang Pilipinas sa paper and pencil na sistema kumpara sa ibang bansa ay simpleng obserbasyon. Unang-una, masabi ko yon na we are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. Ikwinento rin ng Vice Presidente na noong June 19, 2024, nang isinumite niya ang kanyang irrevocable resignation, sinubukan siyang kumbinsihin ni Pangulong Marcos na huwag umalis. Tapos sabi ko, ayoko na. And then ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Papaano anya itong failure? Huling banat pa ni Duterte na lalo lamang niyang napagtibay ang desisyon matapos niyang mapansin na amoy alak umano ang Pangulo sa oras ng kanilang pag-uusap. So hindi ako ang failure. Siguro ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Tugon ito ng bise matapos rumesbak ang palasyo sa unang inihayag ng bise ukol sa sistema ng edukasyon sa bansa. Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. 2 taon halos na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Isang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor ng Pag-asa habang magpapaulan naman sa kanlurang bahagi ng bansa ang Southwest Monsoon o Habagat. As of 8 a.m. kanina, huling namataan ang low-pressure area, 510 kilometers silangan ng Baler, Aurora, habang ang trough nito o extension ay magpapaulan sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa analysis ng Pag-asa, may medium chance na mabuo ito bilang isang bagyo. West-northwest ang tinatahak ng LPA at posibleng tumawid sa northern o sa central Luzon sa mga susunod na araw. At kung mabuo ito, tatawagin itong bagyong Isang. Magiging maulan naman sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa trough ng low pressure area. Sa balitang probinsya, babae sa Madalag, Aklan, nagtangkang magpakamatay dahil sa problema sa pamilya. At bungo umano ng tao, natagpuan sa bayan ng Iloilo. Detalye ng mabilis na balita, hatid ni Era Joy Briones mula Kalibog Cable News. Nasagip ng kapulisan ang isang babaeng nagtangkang magpakamatay sa may bahagi ng Sitio Dagitan, Barangay Paningayan, Madalag kahapon. Umabot sa halos kalahating oras na nakipag-usap ang mga otoridad upang pakalmahin ang naturang babae, subalit tumakbo ito patungo sa mas malalim na bahagi ng ilog. Agad na tumalon si Police Master Sergeant Edmond Ulid upang iligtas ang babae. Maswerte namang nailigtas ng mga kapulisan ang babae at dinala sa ligtas na lugar. Ayon kay Police Master Sergeant Ulid, lasing ang babae at sumisigaw na gusto nitong mamatay dahil sa problema sa pamilya. Matapos makakuha ng mga negatibong komento sa social media, nagpaalala naman ang Madalag Pulis sa publiko na huwag gawing katatawanan ang depresyon dahil ang bawat problema ay may solusyon at hindi pagpapakamatay ang sagot dito. Sa probinsya ng Iloilo, nakita ang umanong bungo ng tao sa gilid ng ilog sa bahaging sakop ng Barangay Bado sa bayan ng Iloilo nitong 19 ng Agosto. Base sa inisyal na impormasyon, nakita ito ng mga residente sa lugar at may iilan pang buto umano ang namataan. Ayon naman sa punong barangay, wala naman daw silang na-record na nawawala o missing. Gayunpaman, isa sa ilalim sa forensic examination ang nakitang bungo upang matukoy ang posibleng pagkakakilanlan nito. Era G. Briones para sa All TV News, Channel 2.
Sa sports balita, sunod-sunod ang winning streak ni Carlo Biado sa kabila yan ng nararamdamang lower back pain nito sa US Open 2025. Detalye ng mabilis na balita, hatid ni Enzo Laca. Tinalo ni Biado sa dalawa niyang laban si Jason Munro ng Canada sa score na 9-1 at Boris Ivanovsky ng Germany sa score na 9-6. Sa kabila ng sunod-sunod na panalo ay may iniindang lower back pain ang pambato ng Pilipinas at nagbiro na signs of aging na ito. Pasok na sa last 64 ng US Open Pool Championship si Biado at tinutumbok na muling makuha ang kampyonato na nakuha niya noong 2021. Napasama kamakailan si Biado sa Billiard Congress of America Hall of Fame at nakoronahan bilang World Pool Champion sa Jeddah, Saudi Arabia. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.